Sa nakaraang video ay tinanong ni Kay kung naaalala ba ni Don Juan ang sabay-sabay na pagkasunog ng mga imbakan ng kanilang soma, ilang buwan na ang nakakaraan. Makikitang nagbago ang aura ni Don Juan. Tinanong niya kung bakit niya ito inuungkat ngayon. Sinabi ni Kay na dahil may traitor sa kanila rito. Nakipagkunsyabahan ito sa pabela at pinagplanuhang sunugin ang kanilang mga imbakan. Nagsigawan ang mga executives at sinabing kahibangan ang kanyang mga sinasabi. Iniutos pa nila sa mga bantay na hilahin siya palabas at parusahan. Malakas na sinuntok ni Don Juan ang lamesa, kaya natigilan ang mga maiingay na executives. Tinanong ni Don Juan kung ano ang kanyang sinasabi at mayroon ba siyang dalang katunayan para dito. Sumingit naman si Zeke sa usapan at tinanong kung regalo ba ang tinutukoy niyang dala dahil bitbit na niya ito ngayon. Kalmadong tinanong ni Don Juan kung pinagbibintangan ba niya na ang kanyang kapatid na si Joaquin ay isang traidor. Nagmaang-maangan naman si Zeke at sinabi na Joaquin pala ang pangalan nito. Dahil ang buong pagkakaalam niya ay El Mencho ang tawag sa kanya. Nagtataka naman si Joaquin kung paano nalaman ni Zeke ang kanyang alias na kahit ang pinuno ng mga markan ay hindi ito alam. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan na bakit sila nakatayo lang at walang ginagawa sa sitwasyong ito. Sinabi niya na mga wala silang kwenta at sayang lang ang malaking pinapasweldo niya sa kanila. Sinabi ng tauhan na hindi sa wala silang ginagawa, kung hindi wala lang talaga silang magawa. Dahil sobrang talino ng posisyon ni Zeke at isang galaw lang nila ay siguradong may mangyayaring masama sa kanilang boss. Sinabi ni Don Juan na maaari na siyang magsalita. Sino sa mga ito ang may lakas ng loob na ipagkanulo ang mga markan? Nagulat ang mga executives at makikitang kinabahan. Nagpasalamat si Zeke at nagpakilala na siya ay si Zeke Murray. Nasa likod lang pala siya ni Don Juan. Kalmadong sinabi ni Don Juan na imbes na regalo ang kanyang ibinigay sa kanyang kaarawan ay kutsilyo ang dinala nito. Sinabi ni Joaquin na malamang espiya siya ng pabela. Ngunit binaliwala lang ito ni Zeke at sinabi na gusto pa niyang baliktarin na siya ang espiya. Tumawa si Joaquin dahil alam niyang siya ang paniniwalaan ng mga markan. Ngunit nagulat ito nang tinanong ni Zeke na kung sa tingin ba nito ay wala siyang dalang pruweba. Tinawag niya si Kay at agad itong nag-cast ng magic. Lumabas sa harapan ni Don Juan ang isang dokumento. Binasa niya ito at makikitang nagbago na naman ang kanyang itsura. Mukhang may dinala kang interesanteng bagay, Zeke Murray. Nagulat ang mga executive nang malaman na hindi lang sila ipinagkanulo ni Joaquin, ngunit ayon sa dokumento ay siya nga talaga si El Mencho. Isa pa sa hindi nila inaasahan ay ang mga pabela ay mga pirata. Natuwa si Zeke nang makita ang kanilang reaksyon. Sa totoo lang wala naman talagang may gusto sa mga pirata, ngunit sila ng mga taga-Southern Continent ay may mas matinding galit sa mga ito. Ito ay dahil malapit lang sa kanila ang kuta ng mga pirata, kaya sila ang madalas na napeperwisyo at inaatake ng mga ito. Ang mga magulang ni Don Juan ay namatay dahil sa mga pirata, kaya lumaki ito ng may matinding galit sa kanila. Kaya hindi niya magagawang basta na lang palampasin ang ginawa ni El Mencho. Pinagpapawisan na si Joaquin dahil nabunyag na ang kanyang lihim. Tinanong ni Don Juan kung paano niya nakuha ang litrato at ang mga dokumento na nagpapatunay na ilang buwan na silang nakikipagtransaksyon ng soma sa mga pabela. Napansin ni Zeke na nagsisimula ng unti-unti siyang pagdudahan. Nagpasalamat si Don Juan sa kanya. Ngunit sinabi rin nito na kung ito lang ang kanyang dala ay hindi ito sapat upang siya ay mapaniwala. Dahil si Joaquin ay kasama niyang lumaki at parang tunay na niyang kapatid. Inaasahan na ni Zeke na ganito ang mangyayari. Ayaw niya sanang gawin ito ngunit kinakailangan na. May ibinulong siya kay El Mencho. Tumingin si Don Juan kay Zeke at sinabi na ang lahat ng mga ito ay insulto sa kanyang kapatid. Hindi niya inaasahan na magsasalita si Joaquin at sasabihin na totoo ang lahat ng paratang ni Zeke. Inamin niya na siya nga si El Mencho ng Pabela Cartel. Dahan-dahang tumayo si Don Juan. Sinabi niya na wala na siyang masasabi pa at hindi nito inaakalang magtratraidor siya sa kanya. Ngunit dahil sa kanya na mismo nang galing ang pag-amin ay tatanggapin niya ang kaukulang parusa. Biglang tinira ni Don Juan si Joaquin ng palakol. Tinamaan ito sa ulo at agad na binawian. Hindi makapaniwala si Zeke na ganito lang kabilis tinapos ni Don Juan ang problema. Malalaman na kaya pala biglang umamin si Joaquin na siya si El Mencho ay dahil sumumpa si Zeke na hindi niya gagalawin ang kanyang tinatagong pamilya. Wala naman talagang intensyon si Zeke na idamay ang kanyang pamilya, ngunit kinakailangan na niyang sabihin ito. Dahil masyadong matalino si Don Juan at hindi basta-basta naniniwala. Hindi niya tinapos si El Mencho dahil naniniwala ito na isang traidor ang kanyang kinikilalang kapatid. Ito ay dahil wala na siyang magagawa dahil si Joaquin na mismo ang umamin. Isa pa ang sunog sa lahat ng kanilang imbakan ng soma ay malaking pagkalugi sa kanilang organisasyon, kaya magiging leksyon ito sa iba pang mga traidor na lihim na nakikipagtransaksyon sa mga pabela. Hindi rin niya kayang basta na lang palampasin ng malaman na mga pirata ang pabela. Dahil ang makipagsabuatan sa mga pirata ay isang malaking kasalanan para sa kanilang mga taga-Southern Continent.
Ngunit kahit na ganito ang nangyari ay makikita pa rin na kalmado si Don Juan at patuloy na inaanalisa ang sitwasyon. Malayong-malayo siya sa kanyang mga executives na hindi alam ang gagawin. Alam nito na kung hindi niya parurusahan si El Mencho matapos nitong umamin, ay siguradong guguho ang pundasyon ng kanyang organisasyon. Sinabi ni Zeke na masyadong matalino si Don Juan at sasamantalahin pa nito ang pagkamatay ng kanyang kapatid upang linisin ang kanyang grupo. Sinabi ni Don Juan na dahil napatunayang totoo ang report ni Kay na isang traidor si Joaquin, ay nangangahulugang may iba pang mga traidor sa kanilang organisasyon. Dahil hindi naman niya magagawa ang lahat ng ito ng mag-isa. Nakasaad sa report na kaya sinunog ang lahat ng kanilang imbakan ay upang mapagtakpan ang mga nawawalang soma at ang mga transaksyon sa pagitan ng pabela. Kung sino man ang kasabwat ni Joaquin dito na aamin din, ay makakasigurado silang mabibigyan ng mabilis na kamatayan at hindi na pahihirapan. Nagsigawan ang mga executives at sinabi na paninira lang ang lahat ng ito at si Kay ang dapat nilang imbestigahan. Dahil isa siyang magician at baka isang ilusyon lang ang lahat ng ito. Malamang may ginawa siyang spell kaya umamin si Joaquin kahit hindi naman totoo. Agad na bumulagta ang maingay na executive. Makikitang nagulat si Kay dahil halos katabi lang niya ito. Nanginig siya nang makitang kutsilyo ang tumama sa lalaki. Tinanong ni Don Juan si Zeke kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Zeke na tumutulong lang siyang puksain ang mga traidor. Dahil ang executive na ito ay isa sa mga taong nasa ilalim ng command ni Joaquin, malabo namang wala siyang alam sa kanyang ginagawa. Napaisip si Don Juan kung ano ang pinaplano ni Zeke. Alam niya na minamanipula siya ng batang ito, ngunit hindi niya alam kung para saan. Napabuntong hininga na lang si Don Juan at tinanong kung hulog ba siya ng langit o alagad ni Lucy na hihilahin na siya pa impyerno. Sinabi ni Zeke na hindi siya anghel at hindi rin siya demonyo. Siya ay isang merchant na may business proposal sa kanya. Nagtaka naman si Don Juan kung ano ang ibig sabihin ni Zeke. Sinabi ng isang executive na gagamitin lang sila ni Zeke upang makipaglaban sa sindikato. Ngunit ipinaliwanag ni Zeke na dahil nagsarado ng border ang Ishtar Kingdom at ang karagatan naman ay kontrolado ng mga pabela, ay tanging ang sindikato na lang ang maaasahan ng mga markan sa distribusyon ng kanilang soma. Ito ang dahilan kung bakit kahit pa nakipagtransaksyon si Joaquin sa kalaban, ay nag-aalinlangan pa rin siyang parusahan ito hanggang sa oras na siya na mismo ang umamin. Ito ay dahil ipit na ipit ngayon ang mga markan sa pabela at sa sindikato. Sa isip ni Don Juan kung makapagsalita ang batang ito ay parang matagal na siyang kilala nito. Sinabi ni Zeke na huwag silang mag-alala dahil ang distribusyon ng kanilang soma ay patuloy pa rin nagagawa ng paraan ni Kay. Nanginginig naman na umiti si Kay dahil baka malaman nila na siya ang pinuno ng sindikato. Sinabi ni Zeke na simula ngayon ay sila ng dalawa ni Kay ang mamamahala sa distribusyon ng soma at sila na rin ang makikipagtransaksyon sa sindikato. Umupo ng maayos si Don Juan. Sinabi niya na isang magandang proposal ang inaalok ni Zeke, ngunit ang lahat ng transaksyon ay nagsisimula sa tiwala. Kung wala ito ay paano niya ipagkakatiwala ang distribusyon ng soma sa kanya, gayong ngayon pa lang sila unang nagkita. Kinumpirma ni Zeke na totoo naman ang sinasabi ni Don Juan. Lumapit siya sa lamesa at kinuha ang palakol. Itinapon niya ito at itinapon rin ang mga dokumento. Kasunod nito ay inilabas niya ang kanyang kutsilyo at sinaksak ang lamesa. Binanggit niya ang pangalan ng district manager ng pabela. Sinabi niya na buburahin niya ang distritong pinamamahalaan ni Dakaward. Nakuha niya ang pangalang ito dahil palagi siyang maingat at palaging nakatago. Ito ang dahilan kung bakit nahihirapan sa kanya ang mga markan. Sinabi ni Don Juan na makakatulong ito sa organisasyon, kaya kung magagawa ito ni Zeke ay makukuha niya ang kanyang tiwala. Isa pa ay natutuwa siya sa kanyang tapang at lakas ng loob. Ngunit ang balwarte ng kanyang target ay hindi ganoon kadaling mapapasok ng sinuman. Kaya bibigyan niya ito ng mga suporta at papasamahin sa kanya ang pinakamahusay na assassin squad ng kanilang organisasyon. Sa isip ni Zeke ay hindi ito tunay na suporta kung hindi upang bantayan lang siya. Sinabi ni Don Juan na habang siya ay nasa kanyang misyon ay mananatili muna sa proteksyon ng mga markan ang kanyang kasama. Sa isip ni Zeke ay pinaganda lang ni Don Juan ang kanyang salita, ngunit ang totoo ay kukunin nilang hostage si Kay. Lumipat ang eksena sa isang soma manufacturing plant ng pabela. Inutusan ni Zeke na tumigil ang lahat. Hindi makapaniwala ang kapitan ng mga assassin na kusa siyang sumusunod sa mga utos ni Zeke. Sino ba naman ang hindi susunod sa kanya matapos niyang makita kung gaano kahusay ang skills nito? Hindi siya makikitaan ng pagkapagod at kung gumalaw ay mabilis at precise, na para bang alam na alam niya ng buong puso ang pasikot-sikot sa loob ng Southern Forest. Ang matindi pa rito, napakahusay rin niya sa close combat. Dahil kahit ang mga malalakas na halimaw na kailangan pang pagtulungan ng mga experienced mercenary, ay sinasaglit lang niya ng mag-isa. Sinabi ni Zeke na maghintay lang sila rito. Tinanong ng kapitan kung bakit at hindi ba sila tutulong at manonood na lang. Sinabi ni Zeke na ito lang ang posisyon na ligtas silang makita ang factory.
Kaya huwag silang maingay at magmatsyag na lang. Kasunod nito ay mabilis na umalis si Zeke. Hindi na nakapagsalita ang kapitan. Tinanong ng kanyang tauhan kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi nito na sundin na lang ang sinabi ni Zeke at mag-obserba na lang muna. Hindi na nila kailangan lumapit pa. Inutusan niya ang mga tauhan na pagtibayin ang kanilang perimeter at siguraduhing nakakubli ang lahat upang hindi sila makita. Hindi pa sila natatapos mag-usap ay nagkaroon na ng sunog sa factory. Nagulat siya sa bilis ng aksyon ni Zeke. Hindi rin nagtagal at mabilis na kumalat ang apoy. Sinabi ng pabela na mayroong mage sa mga umaatake sa kanila at humingi ng tulong sa mage unit ng kanilang grupo. Sinabi ni Zeke na natural na ganito ang iisipin ng mga kalaban dahil hindi pa sila nakakakita ng elemental sword. Nakita si Zeke ng isa sa mga pabela at agad na tumawag ng backup. Napabilib si Zeke sa bilis ng kanilang pagresponde at makikitang napapaligiran na siya agad ng mga ito. Napakarami ang sabay-sabay na sumusugod sa kanya. Ginamit ni Zeke ang elemental fire field at sa isang iglap ay nasunog agad ang lahat ng kalaban. Sinabi ni Zeke na hindi man lang siya pinagpawisan sa kanila. Nagulat si Zeke nang marinig ang malakas na tunog ng mga makina. Sinabi niya na napakasigurista talaga ng kanyang target dahil may mga magic tanks pa siya dito sa gawaan ng Soma. Magkano kaya ang kinurakot nito sa flood control projects upang makabili ng mga mamahaling kotse, mga tangke pala para lang sa kanyang security. Agad na nagpaputok ang isa sa mga ito. Makikita ang malaking bala na papunta kay Zeke. Ngunit diniplek lang ito ni Zeke at tumalbog papunta sa factory. Kasunod naman niyang ginamit ang elemental storm sword. Sa sobrang lakas nito ay nabuhat pa ng hangin ang mga magic tanks. Nagkayupi-yupi pa ang mga ito kahit napakatigas ng mga bakal na gamit dito. Sinabi ni Zeke na sa nakaraan niyang buhay ay siguradong tatakbo siya agad sa oras na makakita siya ng magic tanks. Ngunit ngayon ay wala nang binatbat ang mga ito sa kanya. Sa ilalim ng isa sa mga building ay may lagusan papunta sa basement. Marami rin ang nakabantay dito, ngunit sinaglit lang sila ni Zeke. Sa dulo ay makikita ang kanyang target at agad niya itong tinapos. Alam ni Zeke na isa lang siyang decoy, kaya nagpanggap ito na alis na. Biglang may tumira ng pana sa kanyang likod. Mabilis naman itong napigilan ni Zeke, ngunit ang pana ay may matinding lason. Sinabi ng system na na-detect nito ang lason mula sa Black Mamba. Ngunit dahil immune ang kanyang katawan sa poison ay hindi ito iepekto sa kanya. Inutusan ni Zeke ang system na i-off muna ang kanyang automatic healing factor. May lalaking nagsalita sa dilim. Tinanong nito kung ano ang ginagawa ng kanyang mga tauhan sa labas at bakit umabot pa na may nakapasok sa kanya rito. Nagpakita na ngayon ang tunay na target ni Zeke Draker. Kung gusto niyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.